Magandang hapon po sa inyong lahat. Tinatanong po ako kanina kung may naintindihan ako Kapampangan. Ang una kong sinabi, ano po, classmate ko po si Among Ching Puertes. Hindi naman ako tinuruan ng magkapampangan. Ano po, puro po kalokohan yun. Ano po. Ano ba yung ibang Kapampangan? Ano pa? Abe. Tama po ba yan? Abe. Saguli. Yun, saguli. Ano po? Ano pa? Mekeni. Ano po? Kabaler. Ano pa? Putang bene. Pangit pakinggan. Ano po? Pero alam ko po, mayroong isang maganda. Dakal salamat. Ano pa? Dakal salamat. Ano pa? Ang tema po na sinabi ng inyong butihing kuraparo ko ay remembrance and gratitude. Remembrance and gratitude. Pag-alaala at pagtanaw ng utang na loob. Ano po? Hindi lang po pasasalamat, kundi pagtanaw ng utang na loob. Pag-alaala, hindi lang paggunita. Paggunita kasi is to celebrate. But there are things we remember even though we do not celebrate. And it's good to understand that not only the good things we remember, even the bad things. Not only the happy moments, even the sad moments, we remember. What is important is the lesson that it brought to our lives. Kahit pangit ang karanasan, basta nagdulot ng aral, ay maganda po itong alalahanin. Ano po? At maganda pong pagtuunan ng pansin, kung hindi kayo marunong mag-alaala, wala kayong ipagpapasalamat. The moment we forget, then we have nothing to be grateful for. Noong linggo, ang pinag-usapan po natin sa Ebanghelyo ay ang pagkabulag. Ano po? Ang tema ng linggo ay ang pagkabulag. Hindi yung hindi ka nakakakita. Bulag ka kasi ayaw mong tingnan ang mga bagay na dapat mo makita. Bulag ka kahit ikaw ay may mata kasi ayaw mong tingnan. Namimili ka ng tinitingnan. At dahil ikaw ay namimili ng tinitingnan, madalas, kung hindi man minsan, ikaw ay nakakalimot magpasalamat. Ang kawalan ng pasasalamat ay nagdudulot ng kawalan ng utang na loob. At madalas ko po itong sinasabi na ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Kahit kailan, hindi mo yan mababayaran. Ano po? Tinatanaw mo yan. Habang panahon yan, hindi lang nasa iyong isipan, kundi nasa iyong puso. Kasi minsan, ang utak ay nakakalimot, pero ang puso ay minsan hindi nakakalimot. Mga minamahal na mga kapatid, ibig ko po kayong anyayahan sa hapong ito. Ano yung mga bagay-bagay na dapat nating intindihin tungkol sa pag-alaala? At ano ang hamon na dinudulot nito sa buhay natin bilang mananampalataya? Unang-una po, ang pundasyon ng tunay na galak
ng tunay na saya ay ang kakanyahang magpasalamat. Ang pundasyon, sa madalit sabi, kung kayo po ay hindi marunong magpasalamat, malungkot ang buhay ninyo. I always say this, the secret of a happy life is a grateful spirit. Ang sekreto ng masayang buhay ay ang mapagpasalamat na puso. Hindi lahat ng masayahin marunong magpasalamat. Pero lahat ng marunong magpasalamat, masayahin. Kaya kung kayo po ay miserable, hindi ibig sabihin wala kayo. Kung kayo ay miserable, hindi ibig sabihin kayo ay mahirap. Kung kayo ay miserable, hindi ibig sabihin kayo ay may sakit. Kadalasan tayo ay miserable dahil hindi tayo marunong magpasalamat. Hindi tayo marunong magpasalamat. At sabi nga, ano bang inaasahan mo sa isang mahirap kumpara sa isang mayaman? Anong aasahan mo? Anong aasahan mo sa isang may sakit kumpara sa isang malusog? Anong aasahan mo sa isang dugyot kumpara sa isang buhay mayaman? Anong aasahan mo sa isang pangit kumpara sa isang maganda? Di po ba, anak? Anong aasahan nyo? Ang sagot nyo ay wala. Di po ba, anak? Wala kang maasahan dyan. Mahirap lang yan. Wala kang maasahan dyan. May sakit yan. Wala kang maasahan dyan. Wala yang tinapos. Di po ba, anak? Kadalasan ang takbo ng isip natin sa mga taong wala kang maasahan. Pero, ang malaking pero ay, bakit itong mga ito na walang-wala, pag nakatanggap, grabe magpasalamat. Grabe magpasalamat. Bakit yung walang-wala, pag nakatanggap, grabe magpasalamat? Bakit yung may sakit pag pinagaling, grabe magpasalamat? Bakit yung mga nagugutom pag pinakain mo, grabe magpasalamat? Di po ba? At yun ang katotohanan na sabi nga, ibinumulat ang mga meron. Kung ito'y wala, marunong magpasalamat, bakit yung mga meron, hindi marunong magpasalamat? O nagrereklamo? Bakit yung mga may sakit na pinagaling, punong-puno ng pasasalamat, kumpara sa malulusog, na kaunting sakit lang, nagrereklamo sa Diyos? Ano po ang sagot? Kawalan ng utang na loob. Kawalan ng utang na loob. Because we feel we are so entitled. Eh ano ngayon, nag-aral ako eh. Nakatapos ako dyan eh. Ito ang tinapos ko eh. Pinaglalaban natin ang karapatan. Mga minamahal na mga kapatid, maganda po itong alalahanin na hindi tayo makakapasok sa langit dahil sa karapatan. Hindi tayo makakapasok sa pinto ng langit dahil sa karapatan. Kahit magbasa kayo sa Biblia, simula hanggang huli, hindi sinasabing makakapasok ka sa langit dahil karapatan. Tayo ay walang karapatan. At kung naintindihan mo na wala kang karapatan, ibig sabihin, ang iyong kaligtasan ay isang malaking biyaya. Malaking biyaya. Habang ako po ay tumatanda, binabalik-balikan ko po yung aking buhay, ang mga yugto ng aking buhay na noon aking tinatanong, bakit
Bakit? Ano po? Bakit? Maraming bakit. Feeling mo aping-api ka. Bakit? Nawalan ka nito. Bakit? Hirap na hirap ka sa pag-aaral. Bakit? Maraming bakit. Nako. Maraming bakit. Ngunit, yung mga bakit na yun, at ang pagtatanong ng yun, ay nagbukas ng kamulatan, nagbigay ng katuruan, upang magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Sa buhay. Pag pinag-usapan po natin ang kahirapan, kadalasan ang sinasabi yung walang pera. Di po ba na? Sinong mahirap? Walang pera. Sinong mahirap? Walang makain. Sinong mahirap? Walang tinapos. Pag pinag-usapan ng mahirap, yung wala. Wala. Nung ako po ay na-stroke, alam po ng marami sa inyo na ako'y na-stroke, ano po, na sa araw na yon, malusog na malusog ka, nagmisa ka ng umaga, alas 7, nagkasal ka ng alas 3, nag-drive ng alas 5, alas 5:15, stroke. Completely paralyzed. Completely paralyzed. Ano po? Meron lang akong pandinig at pwede akong magsalita, pero wala. Hindi ko pwedeng imulat ang aking mata kasi naduduling ako. Wala na lahat. Wala nang pakiramdam simula leeg hanggang paa. Kaya nakiusap ako sa aking kasama na sabihin yung security guard ng Mercury Drug na buhatin ako, ilipat ako mula sa harapan ng sasakyan hanggang likod. Ano po? At habang nasa hospital ka na hindi ka makakilos, ang tinatanong ko lang ay, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Hindi ka makakilos. Nawala ba ang aking pinag-aralan? Hindi naman. Binawi ba ang aking diploma? Hindi naman. Tinanggalan ba ako ng aking pagkapare? Hindi naman. Nawala ba ang aking wallet? Hindi naman. Nandun lahat. Kaya lang, paralisado. Pwede kang meron lahat, pero kung ikaw ay may sakit, talo mo pa ang mahirap. Kinukwento ko sa kanila, paralyzed kang ganyan. Ang pwede mo lang gawin, magreklamo. Pero kung hindi sila kikilos sa paligid mo, wala kang magagawa. Magsisigaw ka man, pwede ka nilang hindi pansinin. Nilalangaw yung mukha mo ganyan, nilalangaw. Ano po? Hindi mo mabugaw yung langaw. Kasi hindi mo may galaw ang iyong kamay. Hinihipan mo lang. Ano ibig ko sabihin? You can have everything what you have. And do not wait for the moment for God to take away what you are boasting to make you realize you are nothing. You are nothing. Mahalaga sa simula, alam natin na tayo ay walang-wala. At kung ano man ang meron tayo, ay dahil yan sa biyaya ng Diyos. Pinag-uusapan namin kaninang umaga, pagdating ng Biyernes Santo, wala namang misa ng Biyernes Santo, hindi po ba, no? Meron lang liturgy of the word, may veneration of the cross, mayroong communion, wala nang final blessing. Di po ba? At anong kauna-unahang ginagawa ng pari pagpasok sa simbahan? Dadapa siya dyan sa harapan. Di po ba na? Dadapa ang pari.
Si Bishop Sok, sabi niya, kung dadapa kayo, huwag niyong wawalisan. Huwag daw wawalisan. Ano po? Kung dadapa ka dyan, huwag mong pawawalisan. Kasi ibang pari, pinalalagyan pa ng carpet eh. Hindi po ba? No? Hindi ko alam dito sa Pampanga. Pero sabi, pag dumapa ka dyan, huwag mong pawawalisan. Ano ibig sabihin nun? Ang pagdapa ng pari sa harapan ng altar ay pag-alaala na sa napakabuting mukha ng Diyos, ninudgod mo sa lupa dahil sa iyong kasalanan. Wala namang ginawa sa iyo ng masama ang Diyos. Pero, nung ang Diyos ay nagbabata, ninudgod mo ang mukha ng Diyos sa lupa. Kaya nga sabi, kung napansin niyo, pag Biyernes Santo, ang pari ay hindi humahalik sa altar table. Hindi humahalik sa altar table. Hindi ko alam kung napapansin niyo yan. Ano po? Simula sa pagkakadapa, tuloy agad sa opening prayer. Bakit? Bakit hindi hinahalikan ng altar table? Sapagkat pinamumukha sa pari na hindi lahat ng paghalik ay maganda. Dahil ang paghalik ni Judas ay pagkanulo sa kanya. Di po ba? Yun lang naman bagong kasal, ang halikan. Yung mga sabik na sabik, pagkatapos ng kasal, pag sinabi, oh, itaas na po ang belo, naku, excited! Pati yung mga tao, diba? O pwede mo lang halikan na yung asawa. O, talaga naman. Pero pag wedding anniversary, buwan-buwan, aming binibless yung mga nag-anibersaryo na kailang mga kasal. Ano po? O halikan niyo na po asawa niyo. Alam niyo kung saan humahalik? Oo. Walang humahalik sa labi. Parang dirin-diri. Ano nangyari? Hindi po ba na? Mananabi ako. Total, pinag-uusapan naman natin. Mananabi ako. Yung mga misis dito, kung alam mo ang iyong mister, may hinahalik kang iba. Hello? Kung ang iyong mister, alam mong may hinahalik kang iba, magpapahalik ka pa ba? O, kita nyo na? Di ba? Simple lang. Ang hindi paghalik ng pari sa altar table ay isang paggunita sa isang nakakahiyang pagkakataon na ang sarili mong alagad, hinalikan ka, hindi dala ng pagmamahal, kundi pagkakanulo. Bakit ka nagkanulo? Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob dahil wala kang ipinagpapasalamat. Wala kang pinagpapasalamat dahil wala kang natandaan na sa dinami-dami ng milagrong nakita mo, wala kang natandaan. At yan ang problema natin. Kaya hindi natin magunita ng maayos sa mga mahal na araw ay dahil malilimutin tayo. Wala tayong natatandaan. Maliban sa sama ng loob. Di po ba, no? Kaya nga sinasabi ko rin ito, may mga pagkakamali na pwedeng limutin. May mga pagkakamali na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. There are things that can be forgiven, but cannot be forgotten. Bakit pagpangit hindi nakakalimutan? Di po ba? Bakit pagpangit ng karanasan hindi nakakalimutan?
Pero pag maganda, ang daling limutin. Bakit ang mga anak walang utang na loob sa mga magulang? Sorry ha. May mga anak na walang utang na loob sa magulang. Na pag humihingi ang magulang, para bagang napakabigat sa anak magbigay. Magbibigay pero susumbatan ka pa. Anak, pahingi naman pambili ng gamot. Ano sasabihin na anak? Hindi nyo kasi inaayos ang buhay nyo. Kaya kayo may sakit. Di ba? Kaya maraming magulang, kahit may nararamdaman, hindi na nagre-reklamo. Kasi parang mas masakit yung salita kaysa doon sa perang iniabot. Di po ba? Malilimutin ang mga anak. Malilimutin. Napakadaling magsabi sa magulang, Ma, paulit-ulit ka naman eh. Di po ba? Sinasabihan mo ngayong matandang magulang, huwag kayong paulit-ulit, ang kulit niyo. Na nakalimutan niya nung siya'y maliit, paulit-ulit din siya. Na nung siya'y bata, makulit din siya. Hindi po ba? Pag matanda, hirap na hirap kang akayin, ayusin nyo. Dahil nakalimutan mo nung ikaw ay maliit, hirap na hirap din ang magulang mong akayin ka. Malilimutin, di po ba, no? Sa kapirasong hinihingi ng magulang mula sa anak, hirap na hirap dumukot ang anak. Na nakalimutan ng anak na nung siya'y pinag-aaral, nagtipid ba ang magulang? Nagsabi ba ang magulang na hirap na hirap? Ang sagot ay, hindi. Mahalaga na tayo ay hindi nakakalimot. Mahalaga na kahit hindi natin ginugunita, ay inaalala natin ang mga bagay-bagay ng ating kahapon para mayroon tayong dahilan na magpasalamat. Huwag niyong antayin na hindi na kayo makakilos bago ipagpasalamat ang inyong kalusugan. Huwag niyong antayin na puro gamot na lang ang inyong kinakain bago ipagpasalamat na ngayon ay meron pa kayong panlasa. Huwag niyong antayin na hindi na kayo makabangon para pumunta sa simbahan kumpara na kayo ay malusog ngayon na para bagang ang hirap magsimba. Kasi nakakalimutan natin na meron tayong dapat ipagpasalamat. Alam naman natin na ibig sabihin ng Eucharistia. The meaning of the Eucharist is a thanksgiving. Isang pasasalamat. Isang pasasalamat. Kaya nga, pag wala kang pasasalamat, wala kang paggunita, wala kang dahilan para maging masaya. Wala kang dahilan para maging masaya. Ikalawa, ang pasasalamat, ang paggunita, gratitude and remembering creates a healing from our grief. Nagdudulot ng lunas sa mga sakit sa buhay. Sakit sa buhay. Minsan, kailangan niyong balikan ang mga pangit na karanasan upang hilumin ang mga sugat na meron ka sa kasalukuyan.
Naikwento ko na po ito, marami sa inyo marahil kung kayo ay nakikinig sa mga homilies ko, na kung saan kaming magkapatid ay nag-aaral ng college. At dala ng kahirapan, ako at ang aming panganay ay pumapasok sa college na isa lang ang aming sapatos. Isa lang ang aming sapatos. Sinusuot niya yun sa umaga, ako sa hapon. Umaga, aantayin ko siyang umuwi. 12:00, nakamedyas na ako. At pagdating niya, walang kwento-kwento. Yun ang aming walang kwento-kwento. Hubarin mo ang sapatos para mahanginan at lumamig ng konti at ako naman magsusuot. Kaya ang subject namin, dapat black section siya sa umaga, black section ako sa hapon. Pag linggo, isa nakasapatos, isa nakatsinelas habang nagsisimba. Nakatapos kami ng college, industrial engineer siya, mechanical ako. At habang ako'y nagtatrabaho, nabibili ko ang gusto ko, napipili ko ang sapatos na gusto ko. Pero minsan, pag dumadaan ako sa mga sapatusan, napapaluha ako. At tinasabi ng mga kaibigan ko, gusto mong bumili ng sapatos? Ang sagot ko ay, hindi. Ano tinitingnan mo? Naalala ko lang na minsan wala akong sapatos. Nagdudulot ng pagluha, hindi dahil malungkot, kundi punong-puno ng pasasalamat. Yung iba marahil sa inyo, nung pumutok ang bulkan, nalipat, di po ba Nagtatrabaho ako noon. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala ko si Apo Seto sa sakop. Nagdadala ko ng bigas galing sa Maynila. Kaya ngayon, pari na ako. Pag nakikita niya ako, Father Concepcion. Yun ang naalala niya. Kasi hindi pa ako pari, nakilala na niya ako. Anong meron? Anong meron ng ang Pampanga ay binalot ng lahar? Ang mga magulang marahil ninyo o ang iba sa inyo ay walang-walang laman ang pinggan. Yung iba'y nag-aantay lang ng mayroong may aabot. Iniluluha. At ngayon nakaraos na. Hindi na nagbabalik ang kawalan. At marahil ang iba pag kumakain ng marami, naalala mo ang panahon ng taggutom. Di po ba, Masaya ba yun? Hindi. Malungkot yun. Nakakatakot yun. Hindi mo alam kung meron ka pa para sa bukas. Pero bakit mo inaalaala? Kasi nagdulot yun ng aral. Ang mahalaga, nagdulot na aral. Kaya, pag mayroong masayang-masaya, tinatanong ko, anong natutunan mo? Pag mayroong umiiyak, tinatanong ko, anong natutunan mo? Ang mahalaga, mayroong kang natututunan. Sapagkat pag wala kang natututunan, malilimutan mo yan. Malilimutan mo yan. Ako ang nagpaaral sa isa sa aming pamangkin. At sabi nga, ang higpit ko daw. At nung nalaman niya na nung kami nag-aaral, isa lang aming sapatos, umiyak siya. At sabi niya, sorry po, Tito. Sorry po. Hindi ko alam
na iyon ang iyong karanasan. Ang ating karanasan ang humuhubog sa ating mga pagkatao. Kaya nga, may kanya-kanya tayong ugali dahil hinuhubog tayo ng ating karanasan. Hindi ako madamot, marahil sinasabi mo, kaya lang dumanas ako ng hirap. Kaya ako ay tipid. Hindi naman ibig sabihin ng tipid, madamot. At yung mga hindi nakaranas ng hirap, yan yung kung mag-aksaya, ay grabe. Di po ba na? Grabe. Mga minamahal mga kapatid, maraming mga sugat sa buhay na hinihilom kung atin lamang binabalik tanaw ang ating mga kahapon. Kaya mahalaga sa mga magulang, nagkukwento sa mga anak na kanilang hirap. Kasi akala ng mga anak, ganun kadali ang buhay. Palagi ko yan sinasabi sa akin mga misa, mga anak, ang dami ng problema ng iyong mga magulang. Huwag mo nang dagdagan. Matitibay lang ang dibdib. Hindi mo lang alam na ang iyong ama ay lihim na lumuluha minsan. Itinatago ang mga luha dahil takot sila na sabihan na sila ay mahina. Kaya kahit gaano kalaki ang problema, nakangiti. Di po ba? Nakangiti. Ayaw ilabas ang saloobin kasi baka sabihin ay mahina. Di po ba? Well, alam ng Diyos. Kaya nga sabi nila sa isang aklat na binasa ko noon, pag ikaw daw ay umakyat sa langit, isa daw sa hahanapin sa iyo ni San Pedro ay ang mga sugat sa iyong mga palad. Tatanong ka daw, show me your nail marks. Show me your nail marks. Ipakita mo sa akin ang mga sugat ng iyong palad. Sapagkat kalunos-lunos ang mga palad na makinis dahil hindi naglingkod. Hindi naglingkod. Kaya nga, parang pag-wedding anniversary, pinapahawak ko ulit sa lalaki yung palad ng kanilang misis. At sasabihin ko, naalala mo ba nung unang hawakan mo yan, ang kinis, ang lambot. Ngayon, ang kapal na. Di ba ba? Ha? Bakit? Nagtrabaho eh. Di ba? Naglaba. Naglinis ng bahay. Yan ang kanyang napala nang ikaw ay kanyang pinakasalan. Di ba ba? Totoo naman, di ba ba? Ang mas malungkot na kwento, mas makinis ang palad ni Mister kumpara kay Mrs. Yun ang nakakatakot, di ba ba? Ganun talaga. Ang ating mga pag-oo, may kaakibat na responsibilidad. Pero ito po ang aking sinasabi. Kahit gaano kapangit ang karanasan, pag iyon ang natatawanan, you're able to laugh at it, it means you're already healed from it. Ano mang kapangit ng karanasan, pag inyo nang natatawanan, ibig sabihin, naghilom na ang sugat. Di po ba na? Pero pag inaalala niyo at lumuluha pa kayo, ay, nakakulong pa kayo sa pangit na karanasan. Nakakulong pa kayo sa pangit na karanasan. Ayaw mo, huwag na nga natin pag-usapan yan. Di ba na? Bakit? Nasasaktan ka pa eh. Nasasaktan ka pa. Hindi. Pag-usapan mo para mahilom. Sapagkat kahit anong sugat, pag gumaling, talagang merong peklat.
Di po ba, anak? Ano mang sugat, pag gumaling, may peklat. Noong ako ay nasaksak dahil na-hold up ako noong 1982. Ano pa? 1981. Nasaksak ako. Pag kinakapa ko yung peklat, hindi ko makalimutan. Alam ko, saksak yan. Pero, hindi lang ko naiwan doon sa ako'y na-hold up. Pinapaalala sa akin kung gaano kabuti ang Diyos sa mga panahon na ako'y hindi nagsisimba. Kailan naiintindihan ang pagmamahal kapag hindi ka karapat-dapat? Kailan mo naiintindihan ang pagmamahal? Kapag alam mong hindi ka karapat-dapat. Pero pag alam mong ikaw ay mabuti at ikaw ay minamahal, ano sagot mo? Dapat lang. Di po ba, anak? Ano sagot natin? Dapat lang. Uy, love na love ka ng mister mo. Dapat lang. Di ba, ano? Kasi mabuti ka eh. Di ba? Pero pag ikaw yung nagwala at minahal ka pa rin, alam mo, punong-puno ng kababaang loob, pagsisisi, kahit pinatawad na, merong pasasalamat. Di po ba, anak? Kaya nga mga bata ngayon, pag binigyan mo, pag binigyan mo mga bata, hindi nagpapasalamat. Ang sinasabi ng bata, ito lang. Di ba? Ito lang. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, hindi ko po alam dito sa Pampanga. Yung mga bata, pagdating ng Pasko, ang laman ng isip, pera. Pera. Pagdating ng Pasko, nandun lahat sila sa labas ng simbahan. Akala mo yung mga tanod. Akala mo, nagpapaatras ng sasakyan, hindi naman marunong. Pito lang ng pito yun. Ano pa? Para lang masabi na sila may ginagawa. Ano pa? Kaingay. Sinasabi kayo, tumigil nga ka dyan. Hindi naman kayo marunong magano. At pagdating ng araw ng Pasko, nakita ko yung mga bata sa tabi ng simbahan, nagbibilang ng pera. Sabi ko sa kanila, ano, kumusta? Sabi ng isang bata, mahina pa, mahina. Ang Pasko ay hindi na tungkol kay Kristo, tungkol na sa negosyo. Di ba, ano? Pero ano sabi ko, pag tumaba ka sa panahon ng Pasko, naintindihan ko. Pero pag tumaba ka sa panahon ng Kwaresma, may problema ka. Oo. Pag tumaba ka sa panahon ng Pasko, normal yun kasi ang daming party. Ang daming kainan, di po ba, na? Hindi ko lang alam dito sa Pampanga kasi kararating ko lang, pinakain kagad ako. Dinahandahan ko lang, baka makalimutan ko sasabihin ko. Nasaan tayo? At dahil alam natin na tayo ay pinagpala, hindi lang tayo naiiwan sa salamat po. Nagdadala ito sa atin sa isang pagkilos. Actionable gratitude. Actionable gratitude. Ang tunay na pasasalamat ay hindi lang yung ikaw ay nagsasabi ng thank you, gumagawa ka ng paraan para ipakita ang iyong pasasalamat. Ano po sabi ng butihing obispo, si Bishop Bacani, sa wikang Tagalog? Dinefine niya ang grace. Sabi niya, ang biyaya ay isang regalo na kung saan pag merong hiningi sa iyo ang Diyos, hindi ka makatanggi.
Grace is a gift where when the giver asks you for something, you can no longer refuse. Bakit? Punong-puno ka ng utang na loob. Di po ba, no? Grace is enjoying the gifts we do not deserve. Mercy is sparing ourselves from the punishment we deserve. Ang biyaya ay sabi nga, tinatanggap mo kahit hindi ka karapat-dapat. Ang habag ay ipinagkakait sa iyo kaparasahang ikaw ay karapat-dapat. Hindi lang tayo nakakatanggap ng biyaya, kinahahabagan tayo. At yun ang ginugunita natin sa mga panahon ng mga mahal na araw. Ano ang ginawa mo na? Pag inyo pong binabalikan, ang hinahanap sa atin, sa ating buhay pananampalataya ay bunga. Bunga. Fruits. Ano ang bunga ng biyayang iyong natanggap? Kaya nga kung naalala po ninyo, minsan si Jesus, tiningnan ang punong igos at walang bunga. Ano sabi niya? Tagpasin. Tagpasin. Sayang lang ang kinalalagyan kung walang dinudulot na bunga. Anong sabi ng hardinero? Pahintulutan niyo po ako na lagyan ng abono, dukalin ng lupa, at kung hindi pa rin siya mamumunga sa isang taon, atin po siyang tatagpasin. Pero ilang taon na nakalipas na hindi ka pa namumunga, di po ba? Kayo po sumagot. Ano na ang bunga? Ano na ang bunga ng kabutihan sa inyo ng Diyos? Pag kayo po ay pumunta, halimbawa, sa Fatima, meron pong mahabang tiles. Ano po? Mahaba. Napakahaba. At makikita po nyo madaling araw hanggang gabi, hanggang dilim, may mga taong naglalakad ng paluhod. Naglalakad ng paluhod. Pinapanood ko yan. Alam kong hindi yan madali kasi naglakad ako ng paluhod sa Quiapo na maiksi lang, pero ang sakit, ito napakahaba. Inaamin ko. Baka pag sinumalang ko, hindi ko talaga matatapos. Ano po? Pero tinanong ko minsan ng ilan sa kanila, ano po ang inyong hinihingi? Bakit kayo naglalakad ng paluhod? At ang kagulat-gulat na sagot, wala pa akong hinihingi. Nagpapasalamat lang ako. Bakit kayo naglalakad na paluhod? Wala po ako hinihingi. Nagpapasalamat lang ako. Sa simbahan natin, marami ang humihingi. Pero kokonti ang nagpapasalamat. Di po ba, anak? Hello? Gising pa ba kayo? Ha? Yan ang katotohanan. Pag merong hihingin, madalas. Pero pag natanggap na, wala na. Wala na. Maganda sana na ang simbahan natin ay puno ng mga taong mayroong pinagpapasalamat kaysa mayroong hinihingi. Di po ba, anak? Maganda sana na dinadalaw ng mga anak ang magulang. Hindi dahil may hinihingi, kundi dahil nagpapasalamat. Di po ba? Hello?
Di po ba totoo? Mas maganda na dinadalaw ng mga anak ang magulang dahil mayroong pinagpapasalamat. Hindi dahil mayroong lang hihingin. Kasi ang malungkot na kwento ay may mga anak na nagbibigay hindi dahil nagmamahal, kundi dahil nagtataboy. Ano ibig ko sabihin? Maraming mga anak na mararamot. Sorry for the words. Madamot. Na pag hinihinga ng mga magulang ng konting tulong, at pagkamisa naman ang inihihingi ng magulang ay hindi para sa kanila, kundi sa kapatid din nilang walang-wala. Ano sasabihin ng anak? Bigyan mo na yan para umalis. Bigyan mo na yan para umalis. Sa madalit sabi, hindi lahat ng anak na nagbibigay, nagmamahal. Yung iba, para umalis kayo. Para umalis. Bakit? Visit kayo sa buhay. Di ba? Ang mga lolo at lola, nangihingi ba para sa kanilang sarili? Ang mga nanay niyong matatanda, nangihingi ba para sa sarili pag Pasko? Hindi naman. Gusto lang nilang meron din silang maibigay sa mga namamaskong apo. Di po ba, anak? Wala nang naipon. Yan ang katotohanan. Kung meron kang pasasalamat, dapat merong pagkilos. Palagi ko po ito sinasabi, tayo ay nagbibigay, hindi dahil meron tayong sobra. Tayo po ay nagbibigay dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Kaya, kung ang pakiramdam mo ang nagtutulak sa iyo magbigay, magbibigay ka ng punong-puno ng pasasalamat. Dahil sinasabi ko, o sinasabi mo sa sarili mo, kasi minsan walang-wala ako. Di po ba? Walang-wala ako. Pang-apat, to remember and to be grateful is to be able to find goodness even in difficult days. Setting time to intentionally remember blessing can foster a more positive mindset and greater awareness of goodness. Matatapos din yan. Ano man ang pinagdadaanan nating hirap, matatapos din yan. Sino sa inyong namatayan ng COVID? Meron po ba kamag-anak na namatay ng COVID? Aba, ang swerte nyo. Ilan lang. Ang aking tanong, bakit hindi kayo namatay? Tinanong niyo ba yon? Hello? Magandang tanong yon. Bakit hindi kayo namatay ng COVID? Tumigil kayo. Yung sagot na, may gagawin pa kami. Bakit? Yung mga namatay, wala nang gagawin? Di po ba, ano? Seriously, bakit hindi kayo namatay ng COVID? Huwag niyo sasabihin sa akin, mas mabuti kayo. Di po ba? Ang pangalawang tanong ay, nagdulot ba ito ng pasasalamat? Nagdulot ba ito ng pasasalamat? Ang aming kapatid, ang aming nanay, nagka-COVID, ano po? Siyempre, kinabahan kami.
Hindi namin alam na pagpapasok sa ospital, lalabas pa ba yan ng tao? O baka abo na, di po ba? Ano? Hindi naman binawian ng buhay. Kaya lang, dahil sa COVID, nanghina, nagkaroon ng demensya. At least buhay. Di po ba? At least buhay. Pero yung iba, wala na. Yung iba nga, amad ina ang wala. Di po ba? Si Among Rick, magulang. Di ba? Ang meron ka na lang ay picture. Pagluha na lang ang meron. Pero hindi yun ang dahilan para siya'y tumigil sa paglilingkod. Ang dami niyong dapat ipagpasalamat. Kaya ang dami niyong dapat gawin. Yan ang problema. Umatag kayo na recollection ngayon. Nalaman niyo na ang dami niyo palang dapat gawin. Kasi ang dami niyong dapat ipagpasalamat. Di po ba, anak? Ang hirap ng buhay, ang pagpapala ngayong natanggap, hindi lamang nagbibigay lakas ng loob, kundi nagdudulot ng magandang pananaw. A different perspective. A different attitude. Diba? Huwag niyong kakalimutan, hindi sakit o hindi karamdaman ng pagtanda. Di ba ba, no? Feeling ng iba, pag sila'y masakit na ang tuhod, masakit na ang bewa, mabagal na dahil sila'y matanda, feeling nila may sakit sila. Wala kayong masakit, matanda lang kayo. Abo niya. Tanggapin ninyo. At pag kayo ay matanda, ibig sabihin kayo ay mahaba ang buhay. Magpasalamat kayo. Hindi yung reklamo kayo ng reklamo. Meron akong parokyano, reklamo na reklamo. Ang tanda na daw niya. Masakit na, Father. Mabagal na ako. Mahina na ang tenga ko. Malabo na ang mata ko. Ang dami ko ng gamot. Kaya ako late sa misa. Ay, hindi naman dahilan yun. Porque matanda kayo, late kayo sa misa. Tanghali lang talaga kayong nagising, hindi po ba? Ano? Nakalimutan yung mabagal na lang talaga kayo. Kasi kung kayo ay tatawid nung kayo ay malusog pa, doon sa kabilang kalsada papunta dito, baka 1 minuto lang nandito na kayo. Pero, di po ba? Ano? Pero kung kayo 85 na, abay baka 15 minutos, 30 minutos ba kayo bago makarating dito sa harapan. Di po ba? Ano? Hindi yung sakit. Matanda lang talaga kayo. Father, sabi ko sa kanya, nanay, ang dami niyong reklamo. Dapat nga, patayin na kayo eh. Pagkamisan, ang dami natin reklamo dahil hindi natin nakikita ang biyaya sa mga nakalipas na panahon. Di po ba, na? Nakakalimutan natin eh. Nakakalimutan natin. Kanina, ang daming nagpapapicture. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi po ba? Papicture na papicture. Bakit ba? Hindi po ba? Ano? Ha? Gusto ko itanong, nagpapapicture ba kayo sa kura paroko ninyo? Oh. Pag matanda na ang pari, hindi nyo na pinapansin. Di ba? Kasi pag bata, amoy pari pa eh. Pag matanda na, paring may amoy na. Di ba ba?
Iniiwanan na. Ano sabi ng isang matandang monsignor sa akin? Sabi niya, alam mo, Dave, nung bata ako, ganyan din ako. Alin po yun? Yung ganyan, ang dami nag-iimbita, ang dami nagpapakain, ang dami nagbibigay. Ay ngayon po, wala na. Kinalimutan na nila ako. Sabi ko, ganyan din ako pagtanda mo, Senyor. Ganyan din. Diyan din ako pupunta. Di ba ba ano? Napakadaling iwanan ng matandang pari. Doon sa isang misa, isang pari nakatulog sa misa dahil diabetic. Oh, hindi naman patay. Naghihilik pa eh. Ano po? Pero pag kayo na hypo, ang hirap niya talagang gisingin. Di po ba? Hindi na siya pinagbibigay ng komunyon, baka matisod. Pinaupo na lang siya habang nangungumunyon. O, nakatulog. Nag-hypo, ginigising, hindi magising. Nung nagising siya, wala na mga tao. Nag-aalisa na yung mga tao. Kaya nung makita ko siya sa aming meeting, sabi ko, Monsi, may balita ko sa inyo. Ano yun? Iniwan ka daw ng mga tao sa misa. Sabi niya, oo, ang sama ng mga yan, ang sama. Bakit, Monsi? Bakit pag naglimisa ako, habang ako'y naglimisa, nakikita ko silang natutulog, iniiwanan ko ba sila? Oo, magsabi kayo. Di ba? Tinutulugan nyo naman talaga ang misa, pagka-misa, di ba ba, ano? Yung iba nga sa inyo, pag may nakitang pari at siya magmimisa, sasabihin niya, sleeping time. Alam nyo na eh, di ba ba, ano? May mga paring ibong Adarna, di ba ba, ano? Na pag nagsalita, talagang kahit anong mulat mo, makakatulog ka eh, di ba ba? Ako, Father, pag yan ang nagmisa, talagang makakatulog ako. Ano sagot ko dyan? Huwag mo siyang kakalimutan. Huwag mo siyang kakalimutan. At saan man siya nalilipat, alamin mo. Bakit, Father? Darating ang araw na hindi ka na makakatulog. Magsimba ka para makatulog ka. Di ba ba? Di ba? Lahat may dahilan. Lahat may dahilan. Oh. Imagine nyo na lang. Di ba ba? Ano? Natutulog yung nagsisimba. Natutulog yung nagmimisa. Di ba ba? Oh. Totoo naman yun. Yung iba talaga, sa misa lang natutulog eh. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Di ba ba? Humilia, mahaba-haba ang pagtulog. Kaya pag nagising siya, ha? Tapos lang, ha? Tapos na. Parang masama ang loob, maiksi ang homily, no? Bitin eh, bitin, di ba? Yung iba, bigla na lang tumatayong ganyan kasi akala niya, pinatatayo na. Di ba ba? Nag-homily pa si Father, biglang tumayo. Ano pong kailangan ninyo? Wala pa. Nalimpungatan, di ba ba? Wala. Kasi ang mga misa, pagkamisan, obligasyon, hindi pasasalamat. Di po ba? Minsan, ang mga misa ay obligasyon, hindi pasasalamat. Kung marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos, sikip palagi ang simbahan ito. Bakit maluwag? Maraming nakakalimot, magpasalamat. Yun lang yun. Bakit hindi kayo dinadalo sa bahay ng inyong mga anak? Nakalimot, magpasalamat. Bakit hindi nagbibigay? Nakalimot, magpasalamat. Bakit hindi tumutulong? Nakalimot, magpasalamat. Di ba ba? Ganun lang yun. Mga minamahal na mga kapatid, when we are so entitled, we find it difficult to look for reasons to be grateful. To be grateful. And number 5,
to remember and to be grateful is to be able to make sacrifices in honor of the person. Bakit ka nagtitiis? Bakit ka nagsasakripisyo? Kasi minsan, yun na lang ang pwede mong gawin para ipakita ang iyong pasasalamat. Wala po akong maibigay, maglilingkod na lang ako. Wala po akong maibigay, tutulong na lang ako. Merong isang lalaki noon sa Quezon City, sa isang parokya na aking pinaglilingkuran, na nag-isip na magbikti sa hindi inaasahang pagkakataon. Umupo siya sa isang misa ko at sa biyaya ng Diyos, binago ang kanyang pananaw. At dahil doon, tumanaw siya ng utang na loob. Tumanaw siya ng utang na loob. At sabi niya sa akin, Father, hindi ako taga rito. Hindi ako mayaman. Pwede bang pahintulutan niyo ako na paminsan-minsan ako ang mag-map sa simbahan? Sabi ko, bakit kayo magmamap? Wala ho kasi ako may bibigay. Ibig ko lang suklian ang biyayang aking natanggap. Ay sabi ko, sige. Pero kalaunan ay tinanong ko, ano po ba pinagpapasalamat ninyo? Saka lang siya nagkwento na isang hapon, pauwi siya, galing sa kanyang trabaho, at inisip niya na hindi na umuwi sa pamilya at kitilin ang kanyang buhay. Napadaan lang siya sa simbahan. Pagod na pagod, sabi niya. At narinig ko mga bagay na kailangan ko marinig at binago nito ang aking buhay. Walang-wala ako. Ang pwede ko lang gawin, Father, tumulong sa paglilinis sa simbahan. Hinayaan ko siya maglinis. Wala kang panghulog. Pero at least, kung ikaw ay may dahilan, may paraan. Di po ba? Kung may dahilan, may paraan. Kung ang anak ay may dahilan, gagawa at gagawa ng paraan yan na dumalaw, magbigay, tumulong, magmahal. Mga minamahal na mga kapatid, pagtitiis ba yun? Ang sagot doon ay pagtanaw ng utang na loob. Sabi ko nga, pwede kang magbigay na walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwede magmahal nang hindi ka marunong magbigay. Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwede kang magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede kang maglingkod ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwede magmahal na hindi ka marunong maglingkod. Pwede kang magpatawad ng walang pagmamahal. Pero kung ikaw ay mayroong pagmamahal, marunong kang magpatawad. Kaya mayroong nagsisimba na walang pagmamahal. Pero doon sa mga nagmamahal, hindi nila nakakaligtaang magsimba. May mga naglilingkod sa simbahan na walang pagmamahal. Pero doon sa mga nalaman nilang sila'y minahal ng Diyos, sinusuklian nila ng pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng kanilang paglilingkod.
ang paggunita ng mahal na araw ay hindi ulitin ang paghihirap ng Diyos. Ang paggunita ng mahal na araw ay ang pagtanaw ng utang na loob. Isang pasasalamat sapagkat ating inaalaala ang kanyang kabutihan. To remember, maging bahagi ako ng mga makasalanan na minahal bago pa ako nagbago. Hanggang kailan? Habang may buhay. Hindi po ba? No? Habang may buhay. At sabi nga, hanggang kailan o hanggaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa akin? Ang sagot ay, tingnan mo ang krus. Ganito lang ba? Ganito lang ba? Hindi. Idinipa. Ang dipa na yan, ang panukatan ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Hindi ibig sabihin ikaw ay naghihirap, hindi ka minamahal. Hindi ibig sabihin ikaw ay nagugutom, hindi ka minamahal. Hindi ibig sabihin ikaw ay may sakit, hindi ka minamahal. Sapagkat minsan ang mga yan ay bahagi ng buhay upang maalaala mo na ikaw ay patuloy na minamahal. Minsan binabasa ko ang buhay ni Padre Pio ng Petrolcina. Siya po ang aming secondary patron. Siya po ang aking, sabi nga ay nagbigay ng pag-asa nung ako'y may stroke. Paulit-ulit lang ang panalangin, stay with me, Lord, for I am weak. Stay with me, Lord. At nung binabasa ko ang kanyang buhay sa mga huling araw, sa kanyang karamdaman, siya ay binabantayan ng dalawa niyang kapatid at mayroong langaw na dapo ng dapo sa kanya. Binubugaw ng kanyang kasamang mga kaputsino. At sabi ni Padre Pio, leave me with my fly. Leave me with my fly. Kasi ayaw nating nilalangaw tayo, di po ba? No? Ayaw natin. Pinagninilayan ko yun kasi nung ako'y na-stroke, iba talagang pakiramdam nang ikaw ay nilalangaw eh. Ano po? And I pray, and I ask Padre Pio, grant me the patience to understand the discomfort in this broken world. Mali yung aking panalangin. Dininig. Kaya minsan, nagmimisa ka, nilalangaw ako. Sabi ko, ano ba na po nilalangaw? Nag-homily ka, nilalangaw ka. Ano po? Natatawa na lang ako. Ano? Natatawa na lang ako. Dahil minsan, mapagbiro ang Diyos. Ikaw naman, di ko mabiro. Di ba ba? Huwag kang iyak ng iyak. Minsan, biniro ka lang. Eh. Di ba? Minsan mapagbiro ang Diyos. Sabi nga ni Teresa ng Avila, ganyan talaga mga kaibigan ko. Minsan binibiro ko. Ano sabi ni Teresa ng Avila? Yung mga kaaway ko naman ang biruin mo. Talagang ako lang. Di po ba? Na? Kasi minsan ang pagbibiro ng Diyos masakit. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, maiksi lang ang buhay. Hindi naman kailangang mahaba ang pagninilay, di po ba? No? Kasi tinitingnan ko ang oras. Alas 6:17 na. Sobra na ako sa isang oras. Di po ba? No? Diyan lang kayo. Sa Manila pa ako. Sana maliwanag po.
kung bakit mahalaga na tayo ay nag-ala-ala, inaala-ala natin. We try to remember. Because without remembering, there is no gratitude. Sometimes we celebrate. It is not always. As long as you remember. Do not forget this. The secret of a